hindi po kikilos o hindi aangat at hindi gagalaw ang pananampalataya mo beyond the word that you receive and beyond the word that you believe from God. Amen. Ang Diyos na makapangyarihan, na sa Kanya ay walang imposible, hindi siya kikilos sa buhay mo nang wala kang word na nanggagaling sa Kanya. Somebody say amen. Amen? So if you don't have a word, your faith will not be activated. If you don't have a word, the Lord will not move in your life. Because God moves through His word. Kaya when you begin to master the word of God, amen, you can able to predict your destiny, you can able to predict your future. Somebody say amen. Obey the word of God, and you get blessed. The Bible says, Joshua 1:8, meditate this day and night, be sure to obey it, so that you might prosper in everything that you do. Disobey the word of God, and there is no blessing. You see, your life can be mirror or can be predicted when you begin to read, study the word of God. So ang pananampalataya mo hindi kikilos nang wala kang word na natanggap at wala kang word na pinapaniwalaan. Kaya humingi ako ng word kay Lord. Ang binigay sa akin ni Lord, ito po. Psalms 92 verse 10. But you have exalted my horn like a wild ox and given me the fresh and finest oil. Ang ibig sabihin po ng horn is leadership, influence, ministry, dream, or business. The Lord will exalt your horn like a wild ox. Sa bukid po, ang ox, yan ang nag-aararo. Ox, somebody say ox. Ox symbolizes strength, physical strength, mental strength, and emotional strength. Sabihin mo sa katabi mo, ox na ox ka. Amen? So, yan ang sabi ni Lord, for the next 44 years, for the next 20 years, I will exalt your horn like a wild ox, and I will give you fresh, sabihin natin fresh, and finest oil. Oil in the Bible symbolizes the power of God, the power of the Holy Spirit. Kapag isa kang hari, isa kang pari, lalangisan ka, it symbolizes the power of God will rest on you. So meron po tayong word sa simbahan ito na paganda ng paganda, paayos ng paayos, patindi ng patindi, paunlad ng paunlad. If you receive that word, pumalakpak ka, sabi mo, I receive. Because without a word, your faith will not move. Kaya ang sabi ni Lord, Abraham, umalis ka sa bayan na yan. Leave your native land. Go to the land that I will show you. I will bless you. I will make your name great. You will become a blessing. Through you, many people will be blessed. Those who curse you, I will curse. Naka-receive ng word si Abraham. At ano nangyari? Pinaniwalaan niya yon, ginawa niya yon, na si Abraham ay matanda na, baog na, pero dahil may word siya, nag-increase ang faith, nilakaran niya, ano nangyari? Naging ama siya ng maraming lahi. Tanungin mo yung katabi mo, do you have a word? Sa ginagawa mo ngayon, do you have a word? One time, amen, nagpakain si Jesus ng 5,000 tao. Tapos after niya magpakain, sabi niya, pumunta na tayo sa kabilang lugar. Yung mga 12 disciples, sumakay po sila ng bangka. Mga mangingisda to ha, sanay sa dagat. Pagsakay nila sa bangka, nung nasa gitna na sila ng dagat, biglang umulan ng malakas, biglang humangin ng malakas, yung alon tumaas, silang lahat natakot. Pero biglang dumating si Jesus, naglalakad sa tubig. Sabi niya, huwag kayong matakot, I am He. Ang sabi ni Peter, Lord, kung ikaw yan, I want to walk on waters. Gusto ko maglakad sa tubig, ang sabi ni Pedro. Ang sabi ni Jesus, halika, come. Amen? Ano nangyari? Narinig ni Pedro yon. Pero hindi lang siya ang nakarinig. Lahat silang 12, lahat ng 11 narinig yon. Pero isa lang ang sumunod sa word. Lumabas si Pedro sa bangka at alam natin, nakapaglakad si Pedro sa tubig. So God will not move beyond the word that you receive.
The Holy Spirit with all His power, with all His gifts, with all His signs and wonder will not move in your life unless you receive a word. Kailangan mo ng word. Sabi mo sa katabi mo, may you receive your word today. Sa kabila, may you receive your word today. Itaas ang kamay, hagurin ng katabi mo, personal ang Sunday na to. You will receive a word. Clap your hands for Jesus. Amen? Hallelujah. Ang title po natin ngayon is Fresh and Finest Oil, Knowing God. Amen? Somebody say, Knowing God. Amen? Ang title po nito is Knowing God. Ang ituturo ko po ngayon, amen, ano ang benepisyo pag nakilala mo ang Diyos? Amen? What is the benefits of knowing God and how will you know God? It says in Genesis chapter 24 verse 1. Bro, may tirling yung monitor ko ha. Amen? Tapos nagpe-feedback siya pag medyo lalayo ako. Genesis 24 verse 1. Pakibasa po natin. 1, 2, 3. Abraham was now very old man, and the Lord has blessed him in every way. Amen? Si Abraham na matanda na po, 75 years old, nang makilala at tawagin siya ng Diyos. Nung nakilala, tinawag siya ng Diyos, sumunod siya, kahit baog siya at matanda na, kahit na baog at matanda na rin ang asawa niya, sila po ay nagkaroon pa ng anak. Hindi lang yon. Hindi lang sila nagkaroon ng isang anak, maraming anak. Hindi lang yon. Sila'y umunlad, umasenso at guminhawa. One word from the Lord can change your life. Ang sabi po in the book of John, in the beginning was God. Amen? And the Word was with God and dwelt among us. Genesis chapter 1, in the beginning was God, and God said, let there be light. And there was light. Salita lang may nililikha. Sabihin mo sa katabi mo, ano nililikha mo? Pag may nilalabas kang word sa iyong sarili, lumalakas ka ba? Why? Kakainin mo kasi yung sinabi mo. Yeah, ang unang kakain sa sinabi mo, ikaw. Pag maganda sinabi mo, palakpakan naman natin si Lord, hallelujah. Maganda rin ang mangyayari sa'yo. Pero pag pangit ang sinabi mo, ikaw din ang unang kakain yan. Kaya sabihin mo, I am strong. I am blessed. I am forgiven. I am redeemed. I am renewed. I am anointed. Like Jesus Christ. Joyful like Jesus. Happy like Jesus. Strong like Jesus. Healthy like Jesus. Forgiving like Jesus. Generous like Jesus. Strong like Jesus. Pinakamalakas, powerful like Jesus. Lahat ng nagsabi niyan, kakainin mo lahat ng sinabi mo. Amen? Si Abraham, nakilala niya ang Panginoon, hindi lang ang buhay niya ang nabago, kundi ang kanyang salinlahi. Matthew 6 verse 33, seek the kingdom of God above all else. Live righteously, and He will give you everything you need. Amen? Ang totoong nakakilala sa Panginoon, inuuna niya ang Diyos. Kaya lahat kayong dumating ng linggo rito, ang linggo po, ang week po, hindi nagsisimula sa Monday, nagsisimula sa Sunday. At inuna mo ang Diyos, hallelujah. Dahil inuna mo ang Diyos, sasamahan ka niya bukas sa trabaho, sa traffic na pupuntahan mo, sa negosyo mo, sa mga haharapin mo. I'm telling you right now, hindi ka mag-isang haharap sa parating na linggo. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang kanyang habag, biyaya, lakas at pabor. Lahat ng nakakakilala sa Panginoon, inuuna ang Diyos. At nabubuhay sa katuwiran. Amen? Kung totoo mong kilala ang Diyos, nagbabago ka. Ay, pastor, ganito lang talaga ugali ko, pero wala sa akin yan. No. Anyone who is in Christ, the old has gone and the new has begun. Amen? Hindi na personality mo. Personality na ni Lord. Somebody say amen? Hindi ko sinasabing perfect, no. Our goal is not perfection. Our goal is progress. Yung sa araw-araw kang nananalangin, sa araw-araw kang nagdi-devotion, sa araw-araw mo nakikilala ang Diyos, abay, unti-unti kang bumabait. Sabihin mo sa katabi mo, ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord. Knowing God,
Amen? Things might not be working according to your plans, but only your plans. But I'm here to tell you, things are still working out according to God's plan. Hallelujah. Amen? Hindi mo nakuha yung deadline mo, yung goal mo, yung date mo. Yung sa'yo lang ang hindi mo nakuha. Pero yung goal, yung plano ni Lord sa'yo, it still stands. Hallelujah. Those who know God, alam nila, Romans 8:28, all things work together for good. Those who know God, they live righteously. Somebody say amen? Amen? Kilala mo na ang Diyos. Bakit ka pa nagdo-dos 23? Kilala mo na si Lord. Bakit parang tambutso ka pa rin? Kilala mo na si Lord. Bakit pagbukas ko ng rep mo, meron pang empe? Kilala mo na si Lord. Bakit yung pinapanood mo? Hi! 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 Those who know God, look at this. Well, I'm not talking about your religion. But religion will not change you. Religion is just familiarity. Amen? If you only know men, you will be small. Kaya po na, may nakilala ka, di ba? Taga San Fernando. Ay, may kilala ako doon. Pinagmamalaki mo agad yung kilala mo. Hindi ka naman kilala. If you only know men in your work, in your business, in your study, you will be small. But if you know God, it's impossible for you to remain small. Okay lang na hindi ka kilala ng tao. Pero pag kilala ka ng Diyos, it is impossible for you to remain unknown. That's why you need to know God. But knowing God is not just coming on Sunday. It's not just going to a religion. No. You see, God does not want religion. God wants relationship. Bakit pagpunta natin doon, ay, Lord, ito po yung birth certificate ko, Catholic ako. Lord, ito po yung birth certificate ko, Sabadista ako. Lord, ito po yung birth certificate ko, born again ako. Lord, ako naman Muslim. Ako naman Iglesia. Hindi naman yun nakahanapin sa ito na. Pagpunta mo sa langit, isa lang ang tatanungin, tinanggap mo ba si Kristo bilang yung Diyos at Yun po yun. But it does not end there. Knowing God is for you living righteously. Umaayos, tumutuwid ang buhay mo. Amen? Yung dati, patsemetakit ka, puto kutsinta, puto bongbong. Anak ng tinapa. Pero ngayon, pag natisod ka, praise the Lord. Amen? Dati, naglalakad ka sa kalsada, biglang may dumating na sasakyan, puto kutsinta, laki-laki ko, hindi mo nakita. Ay, ba ngayon, di ba? Ngayon, pag may dumaan na mabilis, praise the Lord. Hallelujah. Why? Knowing God eh. Nakasakay ka ng jeep. Para! Taklak! Amen? May iniisip pala yung driver, hindi ka narinig. Ay, sorry po. Amen? Pero kilala mo si Lord. Mama, para. Diyos ko po. Mama, para. Ay, sorry, hindi kita rinig. Okay lang po, Mama. 2 kilometro na po yung layo ko. Pero you know, God. Amen? Naranasan mo na bang nagmamadali ka, nagko-commute ka, late ka na, tapos sumakay ka ng jeep, ikaw lang mag-isa? Tapos sabi mo, Mama, hindi pa ba tayo aalis? Sabi nung driver, sensya na, wala pang laman. Ano ako, sabaw? Pag matalino yun, di ba ako? Knowing God is living righteously. Alam mo, pag yung katabi mo, kilala si Lord, masarap kasama yan. Mukha pa lang niya, ulam na. Knowing God lives righteously. Sabi niya, and live righteously, and He will. Yan yun. Sige, usayan mo sa isang area ng buhay mo, paano yung iba? Pero pag inuna mo si Lord, hindi naman hinihingi ni Lord na maghapon mo ha. Somebody say amen. Pag inuna mo si Lord, lahat isusunod niya lang. Magkakaroon, para pa mo si Lord, magkakaroon ka ng tinatawag na nothing missing, nothing broken. Daniel chapter 11 verse 32, amen? Those who do wicked against the covenant. So when you begin to know God, it's not casual. Ay Lord, di casual si Lord. Covenant means agreement. Pag nag-asawa ka, may agreement kayo niyan. Pag pumunta ka sa kumpanya, may agreement kayo niyan.
Mga bansa, may mga agreements yan, covenant yan. It's commitment. You cannot have relationship without commitment. So those who know their God, they will establish covenant. Kasunduan nyo ni Lord yan. Pag may kipagrelasyon ka kay Lord, may kasunduan kayo. May gusto siya na hindi mo dapat gawin. Amen? He will demand from you. Kaya sabi niya, but the wicked against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong. It does not mean na wala kang problem, no? This is a corrupt world. Makikita nyo sa balita ngayon, lumulubog po sa lahat. Sipin mo, ang tagal pinaghirapan yung bahay, nilubog. Yung mga appliances, nilubog. Yung mga sasakyan, nababad sa tubig. Hindi makapasok sa paaralan, sarado mga negosyo, lubog. Why? Because of corruption. This world is corrupt. Somebody say amen. Tama? Kaya sabi niya dito, yung hindi dahil nasa Panginoon kayo, wala nang problema. Unfair po ang mundo. But those who know their God will be strong. Yung katabi mo, hindi mo alam yung testing niyan, meron palang cancer yung anak niya, meron palang problema, wala na palang putol pala ilaw niyan, may pangit na report na meron yan. Pero tignan mo, hindi halata kasi kilala niya ang kanyang Diyos. Hindi ka lang magiging strong when you know God, you will not be stuck. You will not be stranded. Kaya sabi niya, they will do great exploits. Ang taong kilala ang Diyos, walang better yesterday yan. Walang mas magandang Sunday yan. Walang mas magandang kahapon yan. Salamat kahapon. Salamat. Pero ang taong kilala ang Diyos, palaging may bagong mararanasan. May experience yan. They will carry out great exploits. Sino rito you want to know God? Amen? Today we will be talking about the benefits of knowing God and how do you know God. Ang ibig sabihin ng knowing is knowledge. There are different kinds of knowledge. Meron tinatawag na scientific knowledge. Amen? Alam nila yung mga scientific name ng kagwapuhan. Gerald, ang scientific name yan. May mga scientific name, magaling sa science, sa elements, sa physics, nakakagawa ng mga rocket. Sipin mo, may isang bilyonaryo nakagawa ng rocket papuntang Mars, papuntang moon, pero hindi alam kung paano pumunta sa langit. Amen? Meron tinatawag na intellectual knowledge. Matalino talaga yan, intelligent yan. Meron tinatawag na artistic knowledge. Magaling sumayaw, magaling magkanta, magaling magpaint. May tinatawag na financial knowledge. Amen? Talagang ang galing sa pera. Alam ko saan mag-i-invest. Alam anong negosyo hahanapin. Magaling mag-ipon. Lahat ng hawakan lumalago. Amen? Meron naman magaling sa combat knowledge. Magaling mag-wrestling. Si Sam at si El, magaling po sila dyan. Mga anak ko nagre-wrestling. Kaya may mga taekwondo, may mga military, di ba? Yung may isang military lang, kayang tapusin ng mga, dyan ako bilib sa mga Pilipino. Dyan ako bilib kay Lito Lapid. Biro mo, natagtad ng bala. Bumukas yung tiyan, lumabas bituka, kinuha yung sombrero, ginanon lang, pero tuloy pa rin. Buhay hanggang ngayon eh. Diyan ako believe kay Fernando po, 100 yung kalaban, hindi nagpalit ng magazine, 45, tinapos lahat. May combat knowledge. Yung iba naman, merong religious knowledge. Maraming alam, pero walang manifestation. Somebody say amen, walang Holy Spirit. Marami naman, merong cultic knowledge. Marami, kulto na. Iba na tinuturo. Amen? Pero ang pinaka-highest sa lahat is divine. Talakpan mo si Lord for that. Divine knowledge. Pag meron kang divine knowledge, you begin to know the will of God. You begin to know God. You begin to receive wisdom, knowledge, understanding, guidance in your life. That's why it's very important to know God. Sabihin mo sa katabi mo, I will know God. Ito yung benefits of knowing God. Number 1, spiritual strength. Magkakaroon ka ng tinatawag na spiritual strength. That testings and trials will come upon your life, pero meron kang kakaibang strength. Amen? Hindi ka napapagtagumpayan mo yung tinatawag na anxiety. Kaya ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything. Do not be stressful, depressed, frustrated, disappointed by everything.
What if may hinihintay kang email? What if may inimintay kang approval? Sasabihin sa'yo, deny. Biro mo, nag-aral ka ng 17 years, nag-board exam ka, bagsak ka. Kung wala kang spiritual strength, it's unfair. Nililigawan mo, alam mo, sasagutin ka, ang sinagot yung barkada mo, hindi ka. Tama? Beshi, ba't mo ginawa sa akin yan? Kung wala kang spiritual strength. Knowing God gives you spiritual strength. Matibay ka. Knowing God gives you strength to stand against temptation. O hindi lang po natin na kailangan ng lakas sa mga problema. Kailangan mo rin ng lakas laban sa temptation. Amen? Si Joseph, magaling po yan. Habang wala yung boss niya, inakit siya nung asawa ng boss niya, si Potipara. Pero si Joseph, strong. Hindi siya natukso. Somebody say amen. Tama? Tayo, pag nasa daan tayo, may nakita tayong 1,000. Tara na, mauna na kayo. Sige, isang oras ka doon. Pag wala ng tao. Pero pag may nakita kang 1,000, kukunin mo. Ay, nakapulot ako 1,000 kanina to. Wala, okay. Pag may spiritual strength ka, hindi ka nagko-compromise. Ikaw mag-isa, kahit pornography pa yan, nakakita ka ng pornography. Ay. Iba. Magkasama kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, kayong dalawa lang, you don't do anything stupid. Amen? Somebody say amen. Hindi ka kailangan bantayan. Malakas ka laban sa compromise, malakas ka laban sa kasalanan. Amen? Kristyano ka na, dumating yung balikbayan. Amen? By the way, may balikbayan po tayo sa likod. Hello sa inyo dyan, ha? Hallelujah. Galing po sila sa Finland, CSLG Qatar, Finland, dumaan lang po dito. Amen? Oy, may balikbayan tayo, may dalang black label. Hindi na ako umiinom. Pare, tagal natin magkasama nung college, umuwi lang siya, 2 araw lang, ngayon lang. Sige na nga. Wala kang spiritual strength. Somebody say amen to that. Amen? But knowing God gives you spiritual strength. Darating ang testing. Oy, Shadrach, Meshach, Abednego, lumuhod kayo. Kung hindi, maalis kayo sa trabaho. Kahit alisin nyo kami ng trabaho, hindi kami maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan na yan. Spiritual strength yun. Kaya merong verse sa Bible, Philippians 4:13, I can do all things to Christ who gives me strength. Somebody say Christ. Ang ibig sabihin ng Christ, the anointed one. Kaya kung merong may karapatang mag-anoint sa'yo, it's none other than Jesus Christ. That's why Jesus is also called the baptizer. Matthew 3:11, someone greater than me will baptize you. I baptize with water, but He will baptize you with power, with the Holy Ghost, and with fire. Kaya sabi mo, Jesus, anoint me. One more time. Malakas. Anoint me. Amen? The Bible says, I can do all things to Christ who give me strength. Magtataka ka. Kadadaan mo lang ng testing, ng trials, pero nakakatayo ka pa rin. Dami mong problema. Napagtatagumpayan mo pa rin. Hindi pa rin halata. Why? Kasi meron kang spiritual. Come on, clap your hands for Him. Amen? Secondly, knowing God gives you confidence in your identity. Alam mo kung sino ka. Amen? Hindi mo kinukuha sa damit mo yan, sa alahas mo yan, sa natapos mo yan, sa pera mo sa bank. Hindi doon. Hindi ka naghahanap ng approval ng tao. Ang approval mo, hindi mo kinukuha sa tao, kinukuha mo sa Diyos. Your strength comes from your identity, not from your validation. Hindi ka na pressure to perform because someone is watching you or you need the validation of other. Hindi ka takot sa fear of men. Somebody say amen. You're not afraid of missing out. You're not afraid of being late. Why? Kasi alam mo, yung para sa'yo, para sa'yo. Identity mo yan. Somebody say amen. We must move by our identity, not by validation. Why? The number one killer of your dream is pleasing men. Somebody say amen to that. When you begin to know God, you begin to know your purpose, your destiny, your calling, and your strength. Magaling pala ako sa ganito. You see, you just don't need to know God. You just don't need to know yourself. You need to know your weakness. Somebody say amen. Si Esau, anak po siya ni Abraham. May weakness siya. Hindi niya kaya mapigil yung appetite niya sa pagkain. Amen?
Dapat God of Abraham, Isaac, and Esau naging Jacob tuloy. Why? Kasi yung mana niya, pinagpalit niya sa isang bowl ng soup. Hoy, gutom na gutom ako, pengin soup. Ibenta mo sa akin yung birthright mo. Sige na nga, binenta. Ano nangyari? Hindi dumahalo yung blessing sa kanya. Marami pag nagpa-fasting, nakaamoy lang ng mabango, break ko na, Lord. Di tinuloy. Adan and Eve, bakit sila bumagsak? Kumain. Baka weakness mo pagkain, kapatid. Tas kamay, tas kamay. Hagurin ng dahan-dahan yung katabi. Sabi mo sa katabi mo, Eka, masikan mga. Pastor, sayang. Uy, may rep naman. Rep mo naman. Amen? Mamamatay na si Jacob. Tinawag yung mga anak. Sabi niya, be-bless ko na kayo. Sabi niya, Diyos ko po, Simon, Levi, ang iinit ng ulo nyo. Nakakapatay kayo sa init ng ulo nyo. Weakness nila yun. Init ng ulo. Amen? Alam nyo, si Moses, hindi nakapasok sa promised land. You know why? Sa init ng ulo. At ang tatay ni Moses, si Levi. If you will not guard your weakness, Satan will constantly search your life for weakness. Doon siya papasok. Si Samson, ay, ang kahinaan niyan, babae. Ano nangyari? Hindi niya binantayan. Bumagsak siya doon. Amen? So you get your identity, hindi sa tropa mo, hindi sa community mo. Kasama yan eh. Pero yung identity mo, kay Lord. You see, when you begin to know God, many people will reject you. Alam niyo ba yan? Amen? Kasi asin ka eh. Salt ka eh. Light ka eh. Amen? They will reject you not of who you are because of your belief. Because you begin to become sold out to the Lord. Amen? But knowing God gives you confidence in your identity. Let me repeat myself. It does not matter if nobody knows you. But when God knows you, it's impossible for you to remain unknown. God will exalt your horn, your influence, your leadership, wala akong kausap talaga rito. You have to know God. Thirdly, ability to do great exploits. Imposible naman nakilala mo si Lord, stagnant ang buhay mo. Hindi ka umangat, hindi ka umesenso, hindi ka na-promote, hindi ka gumaling. Well, religion lang yan. Amen? Because when you begin to communicate with your Maker, ang tao po, ang gumawa sa tao, Diyos. Ang daming kakayahan ng tao. Nakakapunta sa outer space. Nakagawa ng rocket. Nakagawa ng sasakyan. So when you begin to continue knowing God, every time you know God, you begin to know a version of yourself. Kaya ko pala to? May galit pala akong ganito? Amen? Pag gumawak ako ng sandok, nadudulok. Somebody say amen. You begin to know yourself. You begin to do great exploits. The result in your life will command attention. Amen? Kapag magaling ka sa trabaho, ipopromote ka. Pag magaling kang bumenta sa kumpanya mo, ay, lagi kang tinatawagan. Pag masipag ka, mahusay ka, ikaw lagi because the result in your life commands attention. When you know God, you begin to do record-breaking things. You don't break the record of others, but you break your record. Somebody say amen. Kasi yung galing ni Lord, binibigay niya sa iyo eh. Nagbabasa ka ng Bible, hindi ka gagaling. Somebody say amen. Say mo, Lord, anoint me with wisdom. Itaas ang dalawang kamay, lagay sa ulo. Say mo, Lord, anoint me with wisdom. One more time. Last time. With wisdom. You need that. Nilagay ka sa kumpanyang yan, wala kang wisdom. Nilagay ka sa posisyon yan, wala kang wisdom. Amen? Tandaan mo, ang blessing mo, ang sweldo mo, ang salary mo, it depends on the problem that you solve. Somebody say amen. So knowing God, pag kilala mo si Lord, you have the ability to do great exploits. You become bold. Nagkakaroon ka ng confidence sa karir mo, sa ministry mo, sa relationship mo. Tumatapang ka. Kasi alam mo, it's not by might, strength, but by the Spirit of the Lord. Knowing God gives you discernment, endurance in times of trouble. Amen? Knowing God gives you the wisdom to know, tama ba to, mali ba to? May testings, may trials. Amen? Ayaw mo na. Pero hindi mo alam saan ka kumukuha ng lakas para bumangon, para magpatuloy. God gives you endurance. Amen? Knowing God, somebody say knowing God,
helps you to make the right decision. At ito matindi. Pag kilala mo si Lord, marunong ka ng tinatawag na mistake management. Are you able to manage your mistakes? Somebody say amen. Yung anak ko po, si Sam, nung last week, binigay niya yung mga grades niya. Daddy, sorry ha, bagsak ako sabi niya. Tinignan ko yung mga, hindi naman po siya bagsak, mababa lang yung grades. Sorry daddy, sabi niya. Tinignan ko. O sige, sabi ko, pero kailangan may gawin ka dyan. Anong natutunan mo? Sabi ko, hirap kasi nung tinuturo ni teacher, di marunong si teacher. Kasi teacher talaga siya. May pumasa ba? Meron naman. Sabi niya. So, ibig sabihin yan, hindi ka nag-review. Daddy, nag-aral ako, nag-review ako. Kulang, sabi ko. Pipirmahan ko to, lalagay ko yung notes, nilagay ko, I told Sam to review, pinirmahan ko. Amen. So ganito, wala ka munang computer, ha? Bakit, Daddy? Yung oras mo sa computer, ilalagay mo sa pag-aaral mo. Okay? Hindi ako galit, pero kailangan mong gawin yan. Yes, Daddy. Amen. Ano yung ibig sabihin? Minamanage ko yung mistakes niya. Kung nagalit ako, mo talaga, bahala ka maling matrikula, wala lang gawa. Hindi matututo yun. One time, nasa Amerika ako, tumawag yung misis ko. Sabi niya, De, musta ka? Mabuti naman, napatawag ka. Kasi nagdadrive ako kanina, yung kotse nabangga. Ganyan po yung nangyari, katahimikan. Ganun ba? O, kumusta ka naman? Nasaktan ka ba? Hindi naman, sabi niya. Nasaan ka na ngayon? Sa bahay. Sige, hayaan mo na yun. Sabi ko, sasakyan lang yan. O, nasan yung nabangga mo? Iniwan ko. Malapit lang naman sa bahay natin. Picturein mo, pag uwi ko, ako nakakausap dyan. Ano nangyari? Minanage ko yung mistakes niya. Kung tumawag siya, nabangga ako. Nabangga mo! Hindi pa nga ba yan dyan? Pinabayaran pa natin. You don't manage success. You don't manage failure. Do you manage your mistakes? Pag nagkamali asawa mo, lahat alam. Di maitago. You don't manage it. Somebody say amen to that. Ako bilang pastor, kahit magkamali kayo, I can manage it. I can manage your success. Pag nagkamali ka, sumablay ka, nainis ka sa akin, I can manage it. Pero ito lang, ako loyal ako sa'yo. Kahit hindi ka loyal sa akin. Yun, hindi mo kayang dalhin yun. Amen? Ito matindi. Pag kayo nagkamali, I can manage it. Pag ako nagkamali, can you manage it? Yun ang ibang level. Amen? Dapat kaya nyo yun. Kunwari, nagkamali yung boss mo, kaya mo bang i-manage? Siya pa rin boss mo Lord, nagkamali si boss Matututo na lang ako sa pagkakamali niya. Hindi ko yun ang manage of mistakes. Wala akong kausap dito. Amen? So when you know God, like Jesus, He was able to manage His people. Amen? Maiinit ang ulo ni James, John, at Peter. Mainit ang ulo ng mga yan. Yabang ni Peter. Parang siya lang ang naglilingkod. Amen? Lalo na si Judas. But he was able to manage it. Amen? If you know God, mamamanage mo yan. Huwag ka masyadong, grabe yung flood control sa Pilipinas. Nilulubog ka ba? Hindi. Huwag ka na mag-isama. Grabe ang taas ng gasolina natin. Nagko-commute ka ba? Naglalakad lang. You don't get to manage it. You must learn to manage your mistakes. Mistake mo, mistake nila. Pag natuto ka dyan, it will become your wisdom for tomorrow. Amen? A life of revival. When you know God, hindi ka napupundi. Hindi ka nagiging abo. Sabi niya, and I will give you beauty out of your ashes. I will give you oil of joy instead of your mourning. Pag kilala mo si Lord, continuous yung daloy ng oil. Pero pag hindi mo kilala si Lord, para kang isang pinto ang walang oil. Pag binuksan, oil. Pag sinara, oil. Para kang bisikleta, ang hirap mong ipadjak. Ang oil. Parang sasakyan. Amen. Hindi ka nagpa-change oil, may tagas pa. Ano mangyayari? Patay. Kakatok yan. Masisira. Mag-overheat ang tindi ng friction. May rust, may wear. But when you know God, you begin to live a life of revival. Amen? Palagi kang may Hosea 6:3. Ang sabi rito, let us acknowledge the Lord. Let us know the Lord. Amen? Let us press on to knowledge as surely as the sun rises.
He will appear. He will come to us like the winter rains, like spring rain that water. Ibig sabihin, pag kilala mo ang Diyos, anuman ang oras, panahon, buwan, sitwasyon, alam mo, He will always be present. He will be with you to the highest mountain. He will be with you to the deepest sea, to the farthest plain, to the farthest valley. He will be the help in times of need, and He will always assist you, and He will become your Father. Pag kilala mo si Lord, di ka natataranta sa mga sitwasyon na yan. Matataranta ka, makakalma ka rin kaagad. Why? You live a life of revival. Kaya ang sabi ng Bible in Matthew 7, when you pray, when you give, when you fast. Amen? Gusto mo lang at tayo ma-revival, you need to pray. Tama, kailangan manalangin ka. At ang unang binabago ng panalangin, hindi ang church, hindi ang bansa, yung taong nanalangin. Amen? Our goal is not perfection, our goal is progress. When you give, tandaan niyo po ito, ang tao mapagbigay, hindi matutuyuan yan. Imposible. Somebody say amen. When you fast, there are some levels. You see, the level of you knowing God determines the level of His glory that will be reflected on you. Pag ang pagkakilala mo kay Lord, dyan lang, yan yung reflection ng glory niya sa'yo. Pero pag iba yung ano mo, you see, if we do not know God in the secret place, we do not have business telling Him in public. English na naman po yun. Meron kasi tayong balikbayan sa likod. Amen? Kaya pag hindi, wala kang, yung bigat ng anointing mo in public, nakadetermine niya sa bigat ng presence ni Lord sa private life mo. Amen? Kaya napakahalaga niya, nagfa-fast po tayo mga kapatid. Baka naman mamaya nag-declare ka ng fast, biglang may nagaya, orange bucket, Lord, next time na lang. Hindi mo alam kung kailan ka nag-declare, doon ka talaga atakihin. Hey, believe me. Lord, hindi mo na ako magbo-boyfriend. Bigla may dumating. Lord, hindi mo na ako, magtitipid muna ako ngayon, Lord, ha? Hindi mo na ako magsha-shopping. Bigla, nag-message, Shopee! Amen? A life of revival. Pag kilala mo si Lord, di ka never burn out. How will you burn out? You're praying. You're giving. You're fasting. Those who pray in public will be exalted in private, in public. Those who give in private, those who fast in private, the Lord will reward them publicly. Kaya kapag kilala mo si Lord, hindi ka matutuyuan. Sabihin mo sa katabi mo, fresh na fresh ka na naman. Bigyan mo nga ng 1,000 smile yung katabi mo. 1,000, yan. Taas kamay. Hagurin mo, sabi mo, ngumingiti ka, parang wala kang utang, ha? Amen? J, amen? Number 6, divine preservation. Yan ang benepisyo. Sinong ang ganda ng benefits na to? Pag kilala mo si Lord, meron kang divine preservation and protection. Psalms 91 verse 7, though 1,000 fall at your side, 10,000 are dying around you, this evil will not touch you. Amen? Si David, ang daming, alam niyo po si David, hindi natalo sa digmaan yan. Namatay po si David dahil because of old age. Alam niya to, the Lord will preserve me. Amen? Nilabanan niya yung mga Philistine, nilabanan niya si Goliath, napagtagumpay niya si Saul, napagtagumpay niya yung mga Philistines, ang dami. Pero hindi namatay sa digmaan yan. Alam niya to. 1,000 may die at my side, 10,000 all around me, but this evil will not touch me. Pag kilala mo ang Diyos, preserve ka. Shadrach, Meshach, Abednego, ganun din. Hoy, alisin ka namin ng trabaho. Alisin na kami ng trabaho. Itatapon namin kayo sa apoy. Sige lang, the Lord will preserve me. Si Daniel, tinapon sa mga leon. Alam niya to. Kapatid, as long as you're doing your purpose, as long as you humble yourself before the Lord, asahan mo, ipe-preserve ka ni Lord. Poprotektahan ka ni Lord. Every day as you wake up, yung bahay nyo, ganunin nyo, Lord, by the blood of Jesus, anoint our house. This is a house of worship, a house of blessing, a house of prayer, a house of victory. Every day, ganunin mo. Yung mga anak nyo po, amen? Nililihans ko po, kahit nagpipray ako, lalabas ako, Lord, ingatan mo si Sam, si El, lalaki silang malakas, malusog, protektado, papunta pabalik, pakiingatan sila. Knowing God preserves you. Multiplied grace, number 7. When you know God, yung anointing mo, yung skills mo, yung ability mo, nagmumultiply. David, he was a shepherd.
He was a worshiper. He was a warrior. He was a king. And he was a prophet. Nagmumultiply eh. Amen? Si Daniel, 10 times better pag tinanong. Amen? Scientific knowledge, intellectual knowledge, economical knowledge, political knowledge. Kung ano tanong mo, alam niya. Sila yung unang ChatGPT. Why? Because they know the Lord. Alam mo mga kapatid, nilagay ka ni Lord kung nasa ka ngayon because His wisdom is resting upon you. You are a solution where you are. You're not a problem. Nagiging problem ka lang pag di ka nag-ooperate sa gifts mo. Nilagay ka ni Lord dyan, sa school na yan, sa company yan, wherever you are, hindi nakamali si Lord, nilagay ka niya dyan. He has put wisdom and anointing in you. Gagamitin ka niya bilang problem solver sa lugar na yan. Clap your hands for Him. 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you. Yan. Kaya pag kilala mo si Lord, natututunan mo yung lakas mo, na-empower mo yung strength mo, na-disempower mo yung weakness mo. You need to control your weakness. You need to strengthen your strength. Somebody say amen. Lord, salamat. Matagal na ako sa kumpanyang ito. Kabisado ko na. Lord, pwede na ba ako magpaalam sa boss ko? I'm gonna start my new business. Multiply. Somebody say amen to that. Amen? So pag na kay Lord ka, nagmumultiply yung anointing mo, yung gifts mo, yung ability mo. Ang galing. Know God by prayer and intimacy. Amen? Kilalanin mo ang Diyos in your prayer life until you don't know God in the secret. You cannot represent Him in the open. Amen? Pag wala kang quality time kay Lord, we don't have business sharing Jesus. Know God by your prayer and intimacy. Taas ang kamay. Hanggang sa likod. Ilagay sa bibig. If you cannot move your mouth, you cannot move mountains. Pero once na nabumukas na ang bibig na yan, nanalangin na yan, tatabi ang sino mang demonyo, tatabi ang sakit, karamdaman, the mountain of problem, the mountain of, tatabi yan. Let it be according to your will. Amen? Life and death is the power of the tongue. Kaya pag hindi mo kayang manalangin nang wala yung mga yan, nang wala yung pastor mo, wala leader mo, well, you don't get to know God on the next level. Amen? Manalangin ka, Lord. Di ko po kayang ginagawa nila. But I just want to be here, Lord. Lord, will you come, Lord? Amen? Get to know God in your prayer life. Sino na bless ngayon? Know God through your obedience and faithfulness. Amen? Peter, come! Yes, Lord. Nag-obey, naglakad. Amen? Naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang dahil may na-receive, pinaniwalaan, may inobey siyang word. Pastor, bumagsak naman, nalunod eh. Yeah, pero muli siyang binangon ni Jesus. Si Abraham, bakit siya pinagpala? Nagtiwala. Get to know God, not just by hearing, but by your obedience. Amen? Natutunan ko po yan. Amen? Sa mga sinabi ni Lord na inobey. These facilities is a result for that. Kaya hindi po ako takot sa pera. Nagsimula ang ministry, walang pera talaga. Bibili ito, walang pera. Sinabi lang ni Lord, go. When you begin to obey God, when you begin to become faithful to Him, you get to know the dimension of God. Healer pala siya, provider pala siya, miracle worker pala siya, door opener pala siya. Come on, the best na. Get to know God. Amen. Sunod ka. Ang pagpapala, nasa worship team, please come. Sino na bless? Pumalakpak, humiyaw, sumigaw. Get to know God in the sanctuary. In the book of Micah, chapter 6, verse 8, kung na nagkakamali, in the last days, the most important place is the temple of God. Haggai chapter 2, I will shake heaven and earth, and all the gold and silver will be put in my temple. Gusto mo makilala ang Diyos? You go to church. Amen? Dito kasi may tinatawag na corporate worship. Sinong na-bless kanina? Gusto, aawit tayo uli. Amen? Get to know Him through your worship. Corporate worship. Get to know God when the pastor is preaching.
Get to know God sa isang kasama mo. May problema pala yan, may testing pala yan, may blessing pala yan. Nagkwento siya sa'yo, na-empower ka tuloy. Sabi mo sa katabi mo, get to know God. Kaya every time na pumupunta po kayo sa simbahan, paniwalaan mo ko, may itinatanim na greatness, na strength, na joy, na faith si Lord. Sa labas, hindi mo kailangan yung natutunan mo dito sa loob ng church. Kailangan yan sa labas. Sa opisina mo, sa mga ka-office mate mo, ka-work mo, ka-klase mo, ka-negosyo mo. Doon ka mag-ilaw. Somebody say amen to that. Get to know God by the ordained servants. You get to know God in prayer. You get to know God by word, but you get to know God by the vessels who carry oil. Please, young people, men and women, please, be careful of who mentored you. Amen? Mag-iingat ka kung sino nagme-mentor sa'yo. Be mindful. You become. Amen? Sinong pinapakinggan mo, you become. Amen? There are people na kapag nakausap mo, na-intensify ka. Bumabalik ka sa passion mo, sa calling mo, na-intensify ka. They intensify the presence of God in you. Si Elizabeth, buntis, hindi niya maramdaman yung anak niya. Pero nung nakausap niya si Mary, tumalon si John the Baptist sa tiyan niya. Because there are people, when you're with them, it disseminates. Nawawala yung presence ni Lord. When they begin to tell stories, their stories begins to drain you up. Amen? You get to know God by the right people. Bira to May testing, may trial, pero nasa simbahan, wow! That's something. Kaka-bless to Pinagpala ni Lord, pero hindi yumabang. Be careful, be mindful of those who mentored you. Because men are carrier of destinies. Men are carrier of oil. Men are carrier of impact. Are you blessed? Clap those hands for Jesus. John chapter 2, merong kasalan sa Cana. There is a wedding in Cana and they begin to invite Jesus. Dumating si Jesus not to ordain, not to facilitate, not to solemnize. In-invite si Jesus bilang bisita lang Hindi siya magpe-pray, hindi siya magkakasal. He was just invited. Mabuti na lang in-invite si Jesus. Why? Kasi yung mag-asawa, naubusan ng alak. Nakurilyo, naubusan ng pagkain. Would you imagine, makakalat sa buong Israel, itong mag-asawang ito, kinasal, ubos ang pagkain ng dami, hindi kumain, nakakaya. Mabuti na lang, in-invite nila si Jesus. He was just there, not to preach, not to pray, not to officiate, just to sit. But His presence changes everything. Be careful of who you talk to, who you mentored. Amen? Because when the right people comes, after they leave you, they make you 10 times better. Amen? Get to know God lastly through the power of the Holy Spirit. Old Testament, it's God the Father. The New Testament, Jesus, the Son of God, came. Jesus died for our sin. He was buried, but after 3 days, He resurrected again. Amen. Forgiven all our sin. Those who accept Him as His Lord and Savior will have eternal life and forgiveness of sin. Then, the Helper came. That is the Holy Spirit. We are in the dispensation. We are in the era, the season of the Holy Spirit. The most important person that you need in your life is not me. It's Jesus. The most important person you need is the Holy. Clap those hands for Jesus.